Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang martial arts action film na, Lionheart. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang sulok ng syudad sa Los Angeles kung saan umiskor ang lalaking si Theo ng bato. Nang singutin niya ito, napag-alaman niya na asukal ang binigay ng lider. Nang magreklamo ay walang awang binuhusan siya ng gasolina ng grupo nito tapos ay sinilaban siya. Umabot siya ng buhay sa ospital. Ngunit ipinagtapat ng doktor sa asawa niyang si Helen na malala ang kondisyon ng pasyente at hindi na ito magtatagal. Bago lumisan ay narinig ni Helen ang panaghoy ng asawa na tinatawag ang kapatid niyang si Leon. Lumipat ang eksena sa North Africa kung saan nakadestino si Leon bilang miyembro ng Foreign Legion. Habang inaayos niya ang bakod ay dumating ang tagahatid ng sulat. Bago ibigay ang sulat ay pinagtripan siya ng mga kasama. Nang mabasa niya ang sulat ay agad niyang pinuntahan ang opisyal upang magpaalam. Sinabi niya ang sitwasyon ng kapatid at kailangan niyang puntahan ito bago malagutan ng hininga. Imbis na payagan ay pinagalitan siya ng opisyal at nagsabing hindi niya problema kung mamatay ang kapatid niya. Kailangan niyang manatili sa serbisyo dahil maaaring sumiklab ang gera anumang oras. Nagwika si Leon na hindi niya pwedeng talikuran ang kanyang kapatid. Iginiit ng opisyal na hindi siya pwedeng umalis. Napikon si Leon at sinabihan ng masama ang opisyal. Sa galit ay inutusan nito ang mga tauhan na ikulong si Leon sa Bartolina. Bago ikulong ay minultrato siya ng mga kasamahan kaya napilitan siyang labanan ang lahat ng mga kasamahan niyang nautusang ikulong siya. Ginamit niya ang nakaparadang jeep upang makatakas at makalayo sa kampo. Sinubukan siyang habulin ng mga kasamahang sundalo ngunit inabot na sila ng gabi at hindi nila naabutan si Leon. Patuloy niyang binagtas ang malawak na desyerto hanggang sa makarating siya sa tabing dagat. Ang Pantalan lang ang lugar kung saan pwedeng makalabas ng bansa si Leon kaya kinaumagahan ay hinalughog ng mga kasamahan niya ang buong pier. Maswerte si Leon at hindi siya nakita ng kapwa niya sundalo. Nagawa ni Leon na makakuha ng trabaho sa barko bilang tagalagay ng uling sa boiler room kapalit ng pagsakay niya ng libre patungong Los Angeles. Samantala, nireport ng opisyal ang nangyaring pagtalikod ni Leon sa tungkulin. Nagsabi ang ministro na ang magagawa lang nila ay makipag-ugnayan sa mga otoridad sa LA upang mapabilang si Leon sa mga listahan ng wanted. Sa kagustuhan ng opisyal na mahuli si Leon, ipapadala niya sa Amerika ang 2 sundalo upang madali nilang madakip ang tinuring niyang traidor na si Leon. Makalipas ang ilang linggo ay umakyat si Leon sa top deck ng barko. Napansin niya na nasa tabing dagat ng New York ang barko. Nang tanungin niya ang employer kung dadaan sila sa LA, umamin ito na di na niya ito kailangang malaman dahil wala siyang visa para makapasok ng Amerika. Nang magbanta ito na ire-report siya sa otoridad, ginamitan niya ito ng dahas bago siya tumalon sa malamig na tubig at lumangoy patungo sa syudad ng New York. Nagpalaboy-laboy siya sa lansangan at nasaksihan niya ang buhay ng mga taong walang trabaho at tirahan. Di niya matawagan ang hipag dahil wala siyang pera. Maya-maya lang ay napansin niya ang kaguluhan sa ilalim ng overpass. Nilapitan niya ang mga nagkukumpulan at nalaman niyang may pustahang nagaganap sa labanan ng 2 lalaki. Ang ilegal na labanan ay inoorganisa ni Joshua. Nang matapos ang unang laban ay muling naghanap ang organizer ng gustong makipaglaban kapalit ang pera. Sa kagustuhang kumita, nagpresenta si Leon na sinundan ng isang lalaking malapad ang katawan. Nagkasundong maglaban ang 2, at nang maikasa na ang pustahan, ipinamalas ni Leon ang kasanayan niya bilang sundalo. Hindi niya hinayaang madampian ng kamao ng kalaban ang katawan niya hanggang sa magulpi niya ito. Habang kumakain ay nalaman ni Joshua na gusto niyang makarating sa LA. Nagsabi siya na tutulungan niyang makarating si Leon sa LA ngunit kailangan muna nilang puntahan ang isang tao. Nagpunta sila sa isang gusali kung saan nakipagkita sa kanila si Russell. Hindi interesado si Russell sa ipinagmamalaki ni Joshua at nagsabing tatawag na lang. Nang sabihin ni Joshua na 5 na ang pinatumba ni Leon at pang-6 siya kung iipal siya, pumayag si Russell na dalhin sila sa amo niya. Sa basement ay may nagaganap ding labanan. Ang karamihan ng mga spectators ay mayayamang negosyante at elitista. Sinabi ni Joshua kay Leon na iyon ang tiket niya para makapunta siya sa LA. Ilang saglit pa ay dumating ang amo ni Russell na si Cynthia, ang organizer ng malaking underground fight club. Ipinakilala ni Joshua si Leon na King of the Jungle. Malamig at may halong pangungot siya ang sagot ni Leon nang tanungin siya kaya napikon si Cynthia. Tinanggap rin ng Lady Boss si Leon sa pagsasabi na ang importante ay may ibubuga siya sa laban.
Napanood ni Leon ang laban ng fighter na hawak ni Cynthia. Madaling nakulatan nito ang kalabang mas malaki sa kanya. Tapos ay hinamon ni Cynthia si Leon na labanan ang fighter niya. Karamihan ay pumusta sa liyamadong kalaban. Samantalang si Joshua ay pumusta sa bago niyang kaibigan at si Cynthia ay palihim na pumusta rin pabor kay Leon na tinawag niyang Lionheart. Matapos i-trash talk ng kalaban si Leon ay nagpakawala ito ng isang sipa na sinalubong niya ng isang suntok sa kanyang kabuhayan kaya agad itong tumumba at hindi na nakatayo pa. Interesado si Cynthia sa kakayahan ni Leon sa laban kaya agad siyang nagkasa ng panibagong laban. Subalit nagsabi si Leon na hindi siya interesado na lumaban muli dahil nakipaglaban lang siya para magkaroon ng pamasahe papuntang LA. Pinaalam ng organizer ang laki ng halaga na kikitain niya sa isang gabi. Nagsabi si Leon na ihinto ang sasakyan at bababa siya. Nag-iwan ng calling card si Cynthia kay Joshua sakaling magbago ang isip ni Leon. Iika-ikang sinundan ni Joshua si Leon upang samahan. Napagtanto niya ang pakay ni Joshua kaya sinubukan niyang bigyan ng pera ito upang lubayan siya. Ipinaliwanag ni Joshua na gusto niyang makatulong dahil alam niyang illegal alien siya sa Amerika. Nang tumawid sila para tumawag ng taxi, pinalibutan sila ng mga gangster. Di umubra ang mga kawatan na isa-isang pinataob ni Leon katulong si Joshua. Sa wakas ay nakasakay sila ng taxi. Inalok ni Joshua si Leon na samahan siya sa LA dahil hindi niya alam ang mga patakaran doon at upang makaiwas na rin sa mga otoridad at mga gangster sa paligid. Pumayag si Leon sa kondisyon na wala silang pag-uusapan tungkol sa labanan. Pagdating sa LA ay agad nagtungo si Leon sa ospital kung saan nalaman niyang pumanaw na ang kapatid. Nakaramdam ng depresyon si Leon at sinabihan si Joshua na di kailangan ang tulong niya. Alam ni Joshua na kakailanganin ni Leon ang tulong niya kaya patuloy niyang sinundan ito. Napagtanto ni Leon na wala siyang magagawa sa kulit ni Joshua kaya hiniling niya dito na tulungan siyang hanapin ang bahay ng hipag niya. Madali nilang nahanap ang address ng mag-ina. Paakyat ng hagdan ay nasalubong niya ang batang si Nicole. Tinanong niya ito kung kilala si Helen. Nang sabihin ng bata na ina niya si Helen, nalaman niya na pamangkin niya ang mabait na bata. Narinig niyang sinisigawan ng landlord ang hipag dahil ilang buwan na itong atrasado sa renta ng apartment. Kung hindi makabayad sa pinangakong araw ay sa kalsada sila titira. Sinamahan ng bata si Leon upang makausap ang ina niya. Galit na sinisi ni Helen si Leon na balewala ang pagdating dahil patay na ang kapatid niya. Humingi ng paumanhin si Leon dahil huli na ang lahat. Sinubukan niyang ilusot ang pera sa ilalim ng pinto ngunit tumanggi si Helen na tanggapin ito. Nang mapansin ni Joshua na malungkot si Leon, isinama niya ito sa bar upang makapag-relax. Di nila namalayan ang oras hanggang sa Where is the Road na si Leon. Nagpalipas sila ng gabi sa isang kondo. Agad nakatulog si Leon sa kalasingan. Kinaumagahan, nagising siya sa langit-ngit ng lot pull-down machine. Doon niya napagtanto na ang kondo ay pag-aari ni Cynthia. Pinasyalan siya ng lady boss upang hikayating lumaban. Nang mapansin niyang wala ang kanyang mga saplot, sinabi ni Cynthia na pinasunog niya ang mga ito. Walang nagawa si Leon kung hindi ang bumili ng bagong damit. Samantala, natunton na ng mga kasamahang sundalo ang tirahan ng hipag niya. Nagbantay sila sa lugar sa pag-asang makikita nila doon si Leon. Kasabay nito ay palihim na inaalam ni Leon ang sitwasyon ng mag-ina. Napansin niya ang mga taong walang tirahan at naisip niya na hindi magtatagal ay sa kalsada na rin maninirahan ang hipag at pamangkin niya. Ayaw niyang mangyari ito sa natitiran niyang pamilya, kaya sinabi niya sa lady boss na papayag siyang lumaban sa isang kondisyon. Ito ay ang mag-open ng account sa bangko na nakapangalan sa isang tao na sinang-ayunan agad ni Cynthia. Sa wakas ay naikasa na ang unang laban niya sa LA na ginanap sa basement. Ang kalaban niya ay ang Scotsman na nakasuot ng bahag. Bago magsimula ay sinubukan ng kalaban na makipagkamay ngunit diskarte lang ito upang masundot ang mata niya. Naging mahirap kay Leon na lumaban sa natamong injury. Di nagtagal ay lumipas ang puwing niya at nagawa niyang makalaban ng patas. Naihagis siya ng Scotsman sa isang kotse at nasakal gamit ang antena. Di nagtagal ay nanghina ang kalaban at nagawa niyang makulata ito sa harapan ng kanyang mga manager. Kinabukasan habang naglalakad si Joshua na nagpanggap bilang insurance agent, patuloy na nagmanman ang mga sundalong Pranses sa apartment ni Helen. Sinabi ni Joshua na may naiwang insurance ang namatay niyang asawa at makukuha niya ito kada buwan. Nang magtanong si Nicole kung makakabili na sila ng bike, sinabi ng ina na kakausapin niya muna ang ahente.
Hindi makapaniwala si Helen sa biyayang natanggap. Hindi niya alam na si Leon ang nasa likod nito. Samantala patuloy na nakikilala ang pangalan ni Leon sa larangan ng ilegal na underground fight. Nakalaban niya ang isang wrestler. Sa lakas nito ay madali siya nitong nabubuhat. Gayunpaman, pinairal niya ang kanyang bilis at kasanayan kaya sa huli ay natalo niya rin ito. Sumunod ay ang isang fighter na sanay sa capoeira martial arts. Di man naging madali sa kanya na kalabanin si Longhair. Sa huli ay naipanalo niya rin ang laban gamit ang style ni Van Damme. Isang araw habang nagja-jogging ay nakita niya ang pamangkin na masaya sa bago niyang bisikleta. Lumuwag ang kanyang pakiramdam nang makita ang kasiyahan ng bata. Kasabay nito ay napansin siya ng mga kasamahan na nag-aabang sa kanya. Hindi nagaksaya ng oras ang dalawa at agad na tinugis siya. Subalit bigla siyang nawala na parang bula. Sumunod na araw ay tinanong ni Cynthia si Joshua kung sino ang babaeng si Helen na nakikinabang sa pera ni Leon. Sumagot si Joshua na hipag ito ni Leon. Nakaramdam ng selos si Cynthia sa nalaman. Nagwika si Cynthia na siguraduhin niyang magpapatuloy si Leon sa mga laban. Pag-alis ni Joshua ay inutusan ng Lady Boss ang assistant na bantayan ang kilos ni Leon at Joshua. Habang nagja-jogging si Leon ay sinimulang bantayan siya ng assistant na si Russell. Nang makita niyang muli ang pamangkin ay kinausap niya ito. Maya-maya lang ay nakaabang na sa kanya ang mga kasamahan. Sinamantala ng mga ito ang pagkakataon at nagtangkang arestuhin siya. Tinakasan at nilabanan niya ang dalawa. Nagawa siyang may hagis ng isang sundalo dahilan upang manakit ang kanyang tadyang. Nang poposasan na siya ay nagawa niyang magiba ang tirahan ng kalapati na dumagan sa mga aaresto sa kanya. Sakto ang pagdating ni Russell na isinakay siya sa kotse upang mailayo siya sa gulo. Nagpa-check up siya sa doktor na sinabing may bali ang kanyang tadyang kaya kailangan niyang manatili sa bahay ng isang buwan. Sinuhulan niya ang doktor upang walang makaalam na may injury siya. Kinagabihan, nagpunta ang dalawa sa apartment ni Helen. Inamin ni Joshua na wala talagang insurance. Ang pera na nakukuha niya sa bangko ay galing kay Leon na tinataya ang buhay upang makatulong sa kanila. Sa wakas ay nagkaroon si Leon ng pagkakataon na maipaliwanag ang panig na naunawaan naman ni Helen kaya ipinakilala niya si Leon sa anak bilang tiyuhin niya. Samantala, masusing pinag-aaralan ng mag-amo ang laban ng isang German fighter na nagngangalang Attila. Sa umpisa ay hinahayaan nitong makatama ang kalaban upang makaramdam ng kumpiyansa at mapagod. Tapos ay sa kanya literal na dudurugin ang kalaban. Matapos nilang panoorin ang footage ng laban ni Attila, sinabihan ng Lady Boss ang mga sundalong Pranses na wag muna nilang pakialaman si Leon bago ang laban. Pumayag ang mga sundalo sa kondisyon na panonoorin nila ang laban. Lumipat ang eksena sa loob ng limousine kung saan inimbitahan ng mag-amo si Leon at Joshua upang ipakilala sa ilang gambling lord. Bago pa man sila makarating sa usapang lugar ay napanood na ng mga sindikato sa tape ang laban ni Leon na hinangaan nila. Pagdating sa meeting place ay nakilala ni Leon ang mga gambling lord. Ibinigay ni Cynthia ang isang tape na sinabi niyang ninakaw nila. Izinalang nila ang footage na laban ni Attila ngunit sa pagkakataong ito ay tila sadyang pinutol ang laban upang mapagtanto ng mga sindikato na mas magaling si Leon base sa napanood nila. Makalipas ang ilang araw ay dumating si Attila sa Los Angeles sakay ng isang pribadong jet. Habang si Leon naman ay masayang ginugol ang oras kasama ang mag-ina. Sa tagong venue, di magkamayaw ang mga ahente sa dami ng gustong pumusta sa gaganaping laban ni Leon at Attila. Narating ng grupo ni Attila ang mansyon kung saan gaganapin ang laban. Nandoon na rin si Leon sa isang silid na naghahanda. Nang pasyalan siya ni Joshua at biruin, hindi sinasadyang nasuntok nito ang tadyang niya kaya namilipit siya sa sakit. Nagalit si Joshua sa itinago niyang injury dahil hindi biro ang makakalaban niya. Tiwala si Leon na matatalo niya ang kalaban anuman ang mangyari. Gayunpaman ay malaki ang pag-aalala ni Joshua sa kanya. Nagmamadaling hinanap ni Joshua si Cynthia para tanungin kung kanino siya pumusta ngunit nanatiling masekreto ito kung saan niya pinusta ang halos lahat ng yaman niya. Naisip niyang hindi na importanteng malaman ni Cynthia ang lagay ni Leon kaya dumiretso siya sa tayaan at itinaya ang lahat ng pera niya pabor sa kalaban ni Leon. Dumating na ang pinakahihintay ng lahat. Napansin ni Leon na nakaabang na sa kanya ang mga kasamahan katapat si Cynthia. Excited na ang lahat na mapanood ang matagal na nilang hinahantay na laban ng dalawang undefeated fighters. Mapapansin na mas malaki at malapad ang katawan ng kalaban kaysa kay Leon. Tulad ng inaasahan,
Hinayaan ni Attila na tanggapin ang mga suntok ni Leon na nagpasabik sa karamihan. Itinuloy ni Leon ang laban hanggang sa mapatalsik niya ang bakulaw sa isang malakas na tadyak. Dito na nagumpisang ipakita ng kalaban ang lakas niya. Nang masuntok niya ang tadyang ni Leon ay napansin niyang ininda niya ito. Sinamantala niya ang pagkakataong iyon at pinuntirya ang mahinang parte ng katawan ni Leon. Nakaganti si Leon ng ilang beses ngunit di nagtagal ay nakalamang ang kalaban at binugbog ang halos lahat ng parte ng kanyang katawan. Halos gumapang na siya sa tindi ng mga inabot niya sa bakulaw. Sinabihan siya ni Joshua na isuko na ang laban kaysa mamatay siya. Alam ni Leon na hindi pumusta si Cynthia pabor sa kanya kaya gusto niyang ipamukha na mali siya ng pinili. Gayunpaman, lalo lang siyang nakatikim ng sunod-sunod na suntok na pinakawalan ng kalaban hanggang sa mapadapa siyang muli. Nagmakaawa si Joshua na isuko ang laban at nangakong maghahati sila sa panalo niya dahil pumabor siya sa kalaban. Ito ang nagbigay ng lakas kay Leon na talunin ang kalaban dahil pati si Joshua ay walang tiwala sa kanya. Muli ay nakuha niya ang suporta ng madla kabilang na ang 2 kabaro niya. Kitang-kita ang pagkadismaya ni Cynthia at assistant niya. Hindi hinayaan ni Leon na makabawi ang kalaban. Hinikayat ng mag-amo si Attila na lumaban ngunit lupaypay na ito at pati si Russell ay hindi nakaligtas sa galit ni Leon. Patuloy na ipinamalas ni Leon ang kanyang kasanayan at nanggigil sa kalaban hanggang sa bumulagta ito. Sa huli ay umiral ang awa niya at hindi tinuluyan ang kalaban. Pagkatapos ay binitbit siya ng 2 kabaro na nag-aabang. Nagpasalamat ang lalaking namuhunan sa sugal na akala ni Cynthia ay maiisahan niya. Tatakas sana si Cynthia ngunit hinabol siya ng mga security personnel at pinabalik sa loob upang bayaran niya ang panalo ng mga tumaya pabor kay Leon. Humingi ng paumanhin si Joshua dahil hindi siya naniwala kay Leon. Ipinaramdam ni Leon sa kanya na nauunawaan niya siya. Tumuloy si Leon sa apartment ng mag-ina upang magpaalam. Umiyak ang pamangkin niya dahil ayaw nitong mawalay sa kanya ngunit kailangan niyang sumama sa mga kabaro upang harapin ang kaso sa France. Nahabag ang mga kasamahan niya sa narinig na pagmamakaawa ng kanyang pamangkin. Hindi nagtagal ay hinabilin niya ang mag-ina kay Joshua tapos ay isinakay na siya sa kotse patungong airport. Hindi pa gaanong nakakalayo ang sasakyan ay huminto ito. Pinalabas siya ng kasama at sinabihang good luck. Marahil ay naawa sa kanya ang mga kabaro at hinayaan na lang siyang mamuhay ng mapayapa kasama ang natitira niyang pamilya. Masayang nagtapos ang pelikula sa pagbabalik ni Leon sa apartment upang makasama ang mag-ina at kaibigang si Joshua.